OFW na naharang sa customs na may mga dalang ginto nagsalita na rin. Pero sa pagkakataong ito ay para maglabas ng patunay para sa isang vlogger na kuda daw ng kuda sa kanya. At ayon sa caption niya na wala naman sa pangyayari. Kupan sa kuwana niya ka nasitay mga bulawan na namimebo. Napamukal. Kailangan na baguli ko sa kuwana, kailangan na complete resibo nun. At ayon sa caption ni Kabayang OFW sa mga post niya at upload niya na video, na itong vlogger na tinutukoy niya na kuda ng kuda o salita ng salita tungkol sa kanya, na kaya daw siya hindi pinagbayad ng tax sa customs na dala niyang mga ginto, ay hindi daw kasi ito umabot ng 150,000 in peso. At bilang patunay ay naglabas ng mga resibo si Kabayang OFW na pinost pa niya sa social media. At kung makikita nyo talaga yung resibo ni Kabayan ay napakalaki talaga ng halaga na talagang lalampas sa 150,000 in peso. May isang resibo pa nga lang na nagkakahalaga ng 10,000 real or lampas 10,000 real. Magkano yun sa peso ngayon? Nasa 150,000 in peso na isang resibo pa lang. At sinabi din ni Kabayan sa caption niya na hindi naman talaga hinanap yung mga resibo ng mga ginto niyang dala sa customs. Dahil kusa niya itong inilabas, patunay na sa kanya talaga ang ginto at hindi ipambebenta. Kumbaga matagal niya itong pinag-ipunan sa ibang bansa na galing sa malinis na paraan. Ayon din kay Kabayan na basta mapatunayan mo na sa'yo lahat ng ginto at talagang inipon mo ito at pinaghirapan sa ibang bansa na hindi naman talaga ipambebenta, ay wala naman daw problema kahit gaano pa ito karami at kahit lampas pa ito ng 150,000 in peso. Actually guys, tinanong ko rin ito sa mga kaibigan ko at mga kakilala ko na kilala kong mga gold collector dito sa abroad, na iniipon nila ang mga ginto nila sa jewelry box at naidala naman nila sa Pilipinas. Basta daw na mapatunayan nyo na sa inyo ang ginto at dala nyo ang mga resibo, ay wala naman daw problema kahit madami. Dahil makikita naman sa mga resibo na paisa-isa nyo ito binili, kumbaga, nung nakaraang taon pa at nung mga nakaraang taon nyo pa ito binili. Iniipon nyo ito paisa-isa, hindi nyo naman binili ng isang bagsakan. Ito lang daw ang advice ng mga taga-customs kay Kabayang OFW na naharang na may mga dalang ginto, na huwag daw tatanggap ng mga padala pa uwi sa Pilipinas dahil ito daw ang mga posibleng pagbayari ng tax. Pero kapag personal mo naman at meron kang dalang resibo ay wala naman ding problema dahil nga hindi mo naman ito ipambebenta. Pero sa huli ay naidala naman ni Kabayan yung mga padala sa kanya dahil nakiusap siya. O sis, ito, custom, ayan. Ito yung mga padala. Tigo kun siya. Tigko, ang may-ari niyan is na-deport. Nagmagandang loob lang ako. Buti na lang siya sa pinalusuti lang po ng dalang custom. Examination. Ayan. Bureau of Custom. Actually guys, maganda rin talaga yung idea na makukuha natin dito sa experience at shiner ni Kabayan. Dahil basta mapatunayan nyo na sa inyo ang mga ginto na dala nyo, lalo na kapag may resibo, at gaano pa ito karami, what I mean guys, ay yung mga nasa jewelry box,
na iniipon nyo sa ibang bansa. Ay wala naman din daw problema dahil nga hindi nyo naman ito ipambebenta at pinaghirapan at pinag-ipunan nyo ito na dugot pawis sa ibang bansa. Kagaya nga ito guys ng mga na-share ko dati sa mga videos ko na kaibigan ko magkapatid dito sa Dubai. Na yung isa ay nagtatrabaho sa gold shop kung saan ko binibili ang mga gold ko na suot ko at mga naitatago ko dito sa aking cabinet. Na yung kapatid niya na galing sa Pilipinas ay laging nagtuturis dito sa Dubai para nga mamili ng ginto. Pero nung last time nga guys na umuwi siya sa Pilipinas na meron siyang dalang worth 1 million na ginto na tag-iisang gram lang ay naharang sa customs. At pinagbayad siya ng 30,000 in peso na tax na natawaran niya ng 20,000 in peso. At talagang sobrang dami naman talaga yun dahil nga 1 gram or tag-iisang gram na worth 1 million ay talagang maikonsider na ito na in commercial quantity na obvious namang ipangbebenta. Pero nung yung ate na niya ang umuwi sa Pilipinas na may mga dala-dala ring ginto na worth 1 million pero sa pagkakataong ito ay hindi naman tag-iisang gram kundi malalaki gaya nito at yung iba ay suot pa niya. Hindi naman naharang sa customs at hindi nga naman kahit pinansin. Pero para pa siguro ay dala rin niya ang mga resibo nito na nakapangalan sa kanya. Kaya guys, maganda talaga na sa bawat pangyayari at sa bawat experience ng mga kababayan nating OFW ay may nakukuha tayong idea at may natututunan tayo. Ilalagay ko guys sa description ng video na ito yung mga upload at post ni Kabayan para malaman nyo mismo at makita yung tinutukoy niya.